Leading with influence, how to multiply your impact. So dito na papasok yung hindi na para sa iyo yung ginagawa mo. 'Di ba? Dati aminin natin nung nagsimula tayo ng negosyo, ang gusto natin maging successful, yumaman, 'di ba? Kumita ng malaki, sumikat, maraming maging followers, maging influencer. 'Yun yung una. Pero habang dahan-dahan na-achieve natin yung mga bagay na 'yon at lumalalim yung reason why natin sa ginagawa natin, doon na pumapasok yung hindi ko na ginagawa to dahil para sa sarili ko. 'Di ba? Ginagawa ko na to, yung next step na ginagawa ko is para din sa ibang tao. 'Di ba? Agree ba kayo doon? Agree? Sino ba dito yung dati parang pang sarili ko lang yung ginagawa ko pero right now, meron akong click partners nung kinuwento niya sa akin yung kanyang personal story, na-touch ako. Doon nagkaroon ng more motivation sa sarili ko, personally sa'yo, na walang dahilan bakit ka susuko or bakit ka mag-give up ka agad. Pinaka-importante no, even though may mga challenges, mas pinanghahawakan pa rin natin yung malalim na reason why bakit natin ginagawa yung bagay-bagay na yon. Okay, yung mga sinimulan natin. So dito magli-lead na tayo no ng influence. And lahat tayo is, I believe, no? Naniniwala ako, lahat tayo is designed to influence others. Ayan. Agree ba kayo doon? Sino dito yung meron ng mga anak? Ayan, anak po ha, sa tunay na asawa. May mga anak, okay? Ako po meron na akong dalawang girl, then isang son. So, magta-33 na po ako. Hindi ako nagkakamali. Nakalimutan na edad ni Coach Jay, no? Pero parang 32 or 33. Ko-confirm ko mamaya kay Mrs. Mahirap sa simula kung paano ko malilid yung aking panganay na babae. Kasi babae po ang panganay ko. Right now, ano na siya, magte-10 years old na. Pero habang lumalaki, no? Habang lumalaki siya, is nakikita ko na yung pagtitiyaga namin sa pagdidisiplina sa anak namin is nagbubunga kasi nga sa school sobrang dedicated niya sa pag-aaral. Talagang aral lang siya. Pag-uwi niya sa school, Mami, Daddy, re-review na ako. Kakauwi pa lang magre-review na. By the way, kahit walang exam, nagre-review siya. Yun yung nagustuhan ko. Sana ganun din ako. So, yun yung nagustuhan ko. And then every exam niya, 2 days bago yung exam, nagre-review siya. 3 to 2 days. Tapos, si Mrs. naman, nag-create siya ng reviewer. Manual, piniprint namin yon. Tapos, sinasagutan nila dito sa bahay. So, ngayon, na-influence na rin yung aking sumunod na anak. Yung gitna, lalaki naman yon. Right now is grade 2 na yon. Yung panganay ko is grade 5. Yung grade 2 ko na anak, nung grade 1 siya, hindi siya masyadong nakakasabay sa school. Pero nung ginawa na rin namin yung ginagawa ng panganay ko sa aming lalaki, na grade 2 ngayon, gumaganda rin yung grades niya. Ayan, nag-i-improve. Kasi nga, ini-influence siya ng ate niya. So sa atin, ganun din. Kung gusto nating bigyan ng success yung mga click partners natin, especially yung mga taong nagbigay ng trust and tiwala sa atin, importante na dapat nakikita sa atin no, yung gusto nilang puntahan. Not necessary gusto ka agad nila na maging milyonaryo. You know? Iba't iba yung mga tao na gusto. Yung iba kasi, coach, kaya ako nag-decide kasi gusto kong matuto pa sa'yo. Gusto kong mabago rin yung sarili ko. Matransform ako. Mabago yung mindset ko, madagdagan yung skills ko. Tapos later na yung monetary, yung resulta talaga. Basta gusto ko mabago yung mindset ko at matuto ko sa negosyo. Yun muna yung gusto niya sa'yo. So ngayon, paano mo siya ngayon mai-influence? Ayan, yun yung next step. So meron akong, marami kong books na binabasa. Madalas mga books na binabasa ko is mga audiobook. And isa sa mga nabasa kong book is yung sinulat ni Simon Sinek na Leaders Eat Last. Ayan, sino dito nakabasa na nun? Book ni Simon Sinek, Leaders Eat Last. Mukhang hindi popular yung book na yun. Popular yan si Simon Sinek. Sobrang idol ko yan pagdating sa leadership. So, maganda yung book na yon, yung para may idea kayo doon, yung ginawa yun ni Simon Sinek, sinulat siya. So, it's all about leadership.
So hindi siya yung typical na dapat kumain muna lahat pero tapos sa huli ka nakakain. Pero parang ganun din. Yung ibig sabihin nun, unahin mo muna yung ibang tao kaysa sa sarili mo. It's not about the position. Oh, hindi siya parang hindi dapat coach ako, dapat ako lagi yung masusunod dahil coach ako. 'Di ba? Hindi ako mag-a-accept ng recommendation, hindi ako mag-a-accept ng suggestions kasi nga coach ako. Bakit ako magpapa-coach sa iba? Ayun. So, meaning to say, yun yung ibig sabihin nun. Kung isa kang leader, kailangan willing kang makinig din sa ibang tao. So, sobrang halaga ng book na yun na natutunan ko doon. So, unang pag-uusapan natin dito sa ating topic, okay? So, let me share. Ito yung book na yun, by the way. Kita ba? Ayan. So, pwede nyo i-research, pwede nyo bilhin sa Lazada or audiobook, no? Leaders Eat Last. Maganda yan. Sobrang powerful ng ano na yan, ng book na yan. So, I believe na makakatulong sa inyo to. So next, main point na pag-uusapan natin, step 1 is influence through example. Ito, sobrang importante nito. So paano tayo makakapag-influence? By giving an example. Good example, no? Pwede kasing maging good, pwede ring maging bad example tayo sa ibang mga click partners natin. For example, unahin muna natin paano maging bad example dito sa Clicknomics. Sino gustong malaman paano magiging bad example sa Clicknomics? 'Di ba wala naman? Pero iyon yung yung tipong number one, hindi ka nag-show up and hindi mo rin ginagawa yung negosyo and hindi mo rin ina-acknowledge yung community natin, yung values ng community natin. Kumbaga, disalign. Yung values ng Clicknomics is disalign dun sa values na gusto mo. So yun. So isa yun sa mga bad example talaga na hindi siya best to model kasi hindi siya makakatulong. So doon tayo sa good example. Dito sa Clicknomics, para maging good example ka, number one is kailangan is ginagawa mo yung negosyo ng tama. Okay? Minamarket mo siya ng tama. Also, nag-show up ka sa mga training, gaya ng mga training natin, Zoom training, pwede rin sa mga events, no? If possible, nag-show up kayo sa mga events natin kasi nga doon nakikita nila na okay, sobrang active ng coach ko. Sobrang seryoso ng coach ko kasi nga sa negosyo, alam mong negosyo na papasukin natin, importante yung pag-show up sa negosyo. Imagine, nagnegosyo ka tapos um, one day mo lang ginawa ang negosyo. Pwede yon yung mga ganong business kung sobrang laki na siguro ng kapital mo. Pero even Elon Musk, Bill Gates, kahit sobrang yaman na ng mga successful na mga taong yon, nag-show up sila, no? Nagpapakilala sila na sila yung founder, sila yung mismo, no? Nagsimula ng business na yon, 'di ba? Yung AI, ang pinakakilala sa AI ngayon is si Sam Altman. Kung narinig nyo na yung pangalan niya. So yung founder ng OpenAI. Diba? So kasi lagi siya nag-show up. Every time na merong bagong changes dun sa ChatGPT, lagi siya nandun. Hindi siya nawawala sa press con na live. No? Kahit, di ba? Nag-show up talaga siya. Lagi siyang nandun. Elon Musk, ganun din. Okay? So importante na nag-show up tayo. Showing up is one of the best example na pwede nating maibigay na influence sa mga taong nagtiwala sa atin. Ayan. So, type mo naman yung coach mo dyan sa chat kung nandyan. Ayan. Sige nga, type mo yung coach mo. Gusto ko lang malaman, sino yung taong nag-i-influence sa'yo? Wag na lang ako. Yung mga coaches natin, sino yung mga coaches na nag-influence sa'yo to show up dito sa ating training? Sige nga, go ahead. Coach JB, Coach Bibs, Coach Del, yung ibang coach, no? Coach JB of Kasanga, Coach Mel, Coach J, Coach Edward, yan. Coach Lan, ang daming coach, no? Coach Nel, Coach Jojo, ayan. Lahat, no? Lahat yung mga coach nyo na ina-acknowledge nyo na coach, ilagay nyo dyan. Sarap na mga basahin, no? Ayan. Merong nabasa? Oats? Coach pala. Ayan, Coach Joseph, Coach Van, thank you so much, no? So maraming salamat for 100% participation sa isang questions na 'yon, ang dami nag-engage. So gusto ko lang kasing malaman na
Ganun ka-importante yung influence natin. Kasi nga, imagine, no, hindi papasok sa isip ng mga other click partners yung pangalan mo kung hindi ka nakapagbigay ng good influence sa kanya. Tama ba? Agree ba kayo doon? Hindi kanya maaalala. Kasi yung tanong na yon is sobrang direct to the point. Meron bang coach dito sa Clicknomics na nag-i-influence sa'yo bakit ka nag-show up? So imagine kung hindi mo na ipakita as a good example yung sarili mo sa kanya, hindi niya itatype yung pangalan mo. Okay? Pero by the way, no? Survey to. Gusto ko lang malaman. Pero isa yun sa mga pwede mong gamitin as motivation. Ibig sabihin, kung maraming click partners natin ang nag-chat ng names mo dyan, importante na malaman mo na tinitingnan ka nila. So ibig sabihin, nagiging aware ka na sa mga next na sasabihin mo, sa mga next na ipopost mo sa social media. And thank God, wala akong nakikitang nagpo-post na sumasabay sa mga viral news ngayon na hindi naman makakakonect sa business. Ayun, importante kasi yun na hindi na tayo dapat makisama pa doon. Yes, may magagawa tayo. The only thing I believe na pwede nating magawa is yun, yung maging good example tayo, maging responsible tayo personally sa atin, sa sarili natin, at sa negosyo na ginagawa natin. Ayan, Coach Josh, the Josh. Yan, thank you very much. Ayan, ang dami naman nag-share. Ayan, nakakatawa. Yan, influence through example. Sige nga, please type dyan sa chat yung point number 1 natin, influence through example. So, takeaway dito, no, in Clicknomics, your consistency in actions become your biggest influence dito sa Clicknomics. Sabi nga, speak louder results. Speaks louder than words. Ganun siya ka-importante. Ayan, thank you so much, no? Ayan, kinapi-paste talaga, nakuha yung number 1. Big check. So next natin, let's proceed dun sa number 2. Influence through value. Ayun, kanina naging best example tayo. Ako sa anak ko na lalaki, tapos sa babae yung anak ko kasi na medyo maliit pa. So, masasabi ko na naging may mga time na hindi ako nagiging good example pero pinipilit ko na maging good example sa kanila kasi nga gusto ko na maging responsible sila paglaki nila, no? Yung alam nila yung example, alam nila yung gawaing bahay. Example 'yan. So, every time na aalis kami, yung 9-year-old ko na anak, pag aalis kami, kahit 1 hour, mag-grocery lang, ang ginagawa niya, naglilinis siya ng bahay. Imagine 9-year-old, grade 4, grade 5. Kahit grade 3 pa lang siya, grade 2, marunong na siyang maglinis ng bahay. Pero hindi lang namin pinaghuhugas ng plato, pero sa paglilinis ng bahay, marunong siya. So, pag uwi namin, pagka-grocery namin, malinis na. Yan. By the way, wala kaming kasambahay. So, 100% si Mrs. So yun yung tinuro din kasi sa akin, bata pa lang ako ng aking mga magulang. Ayan, nung bata pa lang kami, every weekend pinag-aano kami, pinaglilinis kami ng bahay. So ayun, then maaga pa lang tinuruan na kaming magtrabaho. Ayan. So yun, simple pero magiging powerful yon in the long run. Ayan. So, influence through value. So paano naman natin siya maia-apply dito sa Clicknomics, no? So, sa negosyo natin, paano ka magiging source of value or magiging influence through value? Sa business na ginagawa natin, 'di ba? Para ma-promote mo at maging successful ka, ang sabi ng iba, kailangan mong, 'di ba, i-market. So sa marketing kasi, hindi necessary dapat sa marketing. Ang goal is lagi kang magbebenta. Lagi kang magsi-sales pitch. Lagi kang mamimilit or aalokin mo yung mga taong tingin mong bibili ng ino-offer mo. Importante, oxygen ang sales. Pero pag nakalimutan natin yung value pagdating sa marketing, no? May iba na yung tingin ng mga taong nilook up tayo. So importante yung value. Paano kayo nagbibigay ng value? Ayan. Meron ba ditong may idea paano siya nagbibigay ng value or kung ginagawa mo na siya, paano ka nagbibigay ng value dun sa mga taong naiimpluwensyahan mo, sa audience mo? Okay, pwedeng sa friends mo, sa followers mo, sa ads mo, paano ka nag-a-add ng value? Go ahead, i-type mo dyan sa chat. Nag-share ng wisdom, experience, okay, yung iba. Ayan, compassion. Nice, nice. Gusto ko yan.
nag-help, nagbibigay ng tips, sinishare yung purpose, nagsishare ng product. Ayan. Walang bayad? May bayad, of course, no? Pwedeng pre-taste. Ayan. Sharing experience. So, lahat yun is tama. Lahat ng binigay nyo is, yes, makakatulong yun sa pag-add ng value. So, isa sa mga pwede nyong gawin, I believe, malaking magiging tulong nito sa ginagawa natin. And lagi namin sinasabi sa Clicknomics, no, tinuturuan namin kayo dito para maging good influencer. And para maging influencer ka, importante na meron ka dapat fuel. So, influencer ka, good influencer, no? And yung fuel or yung gasolina para maka-reach out ka, no, or ma-reach yung mga right people or mas maraming tao pa is by creating content. Gasolina, kahit gaano kaganda yung sasakyan mo, yung vehicle mo, kung wala yung gasolina, hindi yan tatakbo. Agree ba kayo doon? Pero depende sa gasolina na gagamitin mo. Kung ang gasolina na napili mo is tubig, hindi tatakbo. Pero kung right fuel ang nilagay mo dyan sa negosyo mo, especially on content creation, right messaging and right value, posible na maka-attract ka ng mga right people dito sa ginagawa natin. Yan. 'Di ba? So value, importante. So once you provide value, no, lagi kong sinasabi, doon nagsisimula yung pag-gain or pag-build ng trust. Napaka-importante ng trust sa ginagawa natin. No, the more you help, the more people want to follow your lead. Susundan ka ng mga tao. Yan. Kaya ako, no, mga Click Partners, hindi ako magsasawa na sabihin sa inyo, create content with value leading dun sa business na ino-offer natin. And kung minsan, no, ako experience yung mga content ko before, especially during the pandemic, I created a multiple videos na alam kong makaka-help or makaka-solve ng problem, especially sa mga gustong matuto pagdating sa advertising. Every week, minsan every day, gawa-gawa lang ako ng content without asking no, or offering ano man yung ino-offer ko. And then nagulat na lang ako dun nung nireview ko yung mga comment, nagtatanong sila, no? Coach, paano mo ko i-coach? Meron ko bang coaching during the pandemic? So meaning to say, kung mag-a-add tayo ng value, let's say, yung value giving na gusto mo na example, how to, yun, nasabi ko rin before, how to start your dream online business this 2026. Parang magandang i-post yun sa mga December, no? December siguro gagawa ako nun. Lalagay ko na yun sa idea topic. How to build your dream online business this 2026. Tapos i-upload ko yun mga 2 weeks before or 1 week before the 2026. Mga 3rd week of December. So in preparation yon, kasi sakto siya sa paparating na taon. Kasi maraming gustong magnegosyo talaga. 'Di ba merong New Year's resolution? Isa sa mga New Year's resolution ng mga tao is, number 1, ayan, kung may idea kayo, is maging healthy and fit. Tama? Magji-gym, magda-diet. Yan yung number 1. Siguro number 2 na yung magsisimula ng negosyo. Ayan. Pangatlo, mag-iipon. Ayan. Panghuli na lang yung magkakaroon ng partner. Ayan. Don't worry, darating din yan. Pero yun, maraming gusto talaga yung dalawang iyon. Maging healthy, magkaroon ng magandang finances, so pasok din siya sa pagnenegosyo talaga. So, yung dalawang na yon, yung dalawang topic na yon, sobrang yun. Pero anyway, kahit hindi naman December, pwede nyo yung simulan. How to start your dream online business. Ayun, topic. Pero ako, gagawin ko siya by December. So, something new. Ayan, something new in New Year. Maraming gustong bago. Kaya, pero by the way, hindi ko sinasabi by December or sa next year pa kayo mag-content ha. Maraming mga content idea na pwede nyong gawin as soon as possible, no? Here in Clicknomics. No? To build trust dun sa mga tao. Ayan, agree. All right. So, ayun.
So marami bang natututunan? Marami bang na-realize ng mga, oy, okay, tama Coach Jim, meron na akong mga content na i-launch. Yes. Ayan. Pag-search ko sa Google, no, how to build your dream online business in 2026. Alam niyo ba, okay lang yun. Imagine, 165 tayo. Sabihin natin, 160 ang gumawa ng content. Yung 5, nagdadalawang isip. Pero sabihin na lang natin, lahat kayo, nag-take action. 165 content, same topic, how to start, how to build, or how to start your dream online business in 2026. Then, pinablish natin siya January sabay-sabay or last week of December. And pag nag-search sila dun sa YouTube, ang daming lalabas dun. Sa TikTok, sa Facebook feed nila, and so much more sa other social media. Saktong-sakto yung time na yon. So ngayon, ano pa yung pwedeng mong ano ba yung pwedeng topic? Example, ngayon, Bear Months. 'Di ba? Anong topic yung maganda ngayong Bear Months? 'Di ba? Paano ka magiging masaya ngayong December? Parang ibang topic na 'yun, no? Ayan, how to prepare, no? No? Why Bear Months is the best quarter in business. Kasi syempre, Bear Months, alam natin, iyon yung time na maraming mga consumer. No, ano yun? Totoo yun, mga click partners. Pagdating ng November, December, ayan, mga December, ang goal ng karamihan is gumastos. Totoo yun, may bonus, no? May iba, gumastos talaga. Syempre, pang regalo sa mga inaanak, sa mga mahal sa buhay, mag-travel, di ba? Yun, i-enjoy yung 1 year na pinaghirapan nila, gastusin nila yun, i-enjoy nila. Which is good yun. Gift-giving season din. Ayan, people have money to spend. Sabi nga ni Click partner Ramon Tan, agree ka naman. Pero I believe, marami, kahit hindi December, no? Sobrang yaman ni Lord na ibibigay niya sa atin yung mga nararapat para sa atin. So, New Year better than bare months, no? Is New Year, alright? So, yun. Influence through value. Thank you so much sa mga nag-share kanina na parang karoon sila ng idea sa anong value ang pwede nilang i-gawin sa mga next content na gagawin nila. So, content creations, siguro additional tip sa content creation para hindi rin kayo ma-overwhelm. Sa content creation, ganito. Tingnan nyo siya na hindi niyo siya gagawin dahil na pinipilit mo yung sarili mo na gusto mong mag-content. Yeah, meron ba ditong ganun minsan nararamdaman? Gusto kong mag-content pero parang ayaw ko ngayon, napipilitan ako mag-content. Ayan, may mga ganun. Meron ba dito? Especially sa video content creation, no? Pag video kasi it takes time. So ito yung mindset na natutunan ko sa content creation. So sa content creation, gawin mo siya or gawin mo siyang part ng habit mo. Imagine kung habit mo yung content creation, 'di ba? Paano ka hindi ka mahihirapan kasi nga imagine kung habit mo everyday mag-jogging sa labas ng bahay, habit mo everyday na magkape, habit mo everyday na mag-toothbrush, maghilamos, automatic na siya. Hindi na siya big deal, no? No-brainer na 'yon. Non-negotiable, ika nga. So ganun yung sa tingnan. Paano ko ba magiging habit yung paggawa ng content? Yan. So interesting topic, no? Sa content creation training natin, kaya umattend kayo next month. September 27, marami kong i-share sa inyo ng mga system, strategy on how to deliver and how to produce content. Yan. Kasama natin dun, of course, sila Coach Edward and mga coaches natin at mga coaches and other click partners natin. So yun yung mga gusto kong i-share sa inyo na idea. Alright? Okay, good. Okay, next natin. Next, influence through connection. Ayan, ito sobrang ganda na nito. Sekreto to by the way, pero in reality, hindi naman siya talaga secret, pero ma-appreciate mo siya kapag ginagawa mo na siya. So in business, walang nagtatagumpay sa negosyo na nag-iisa.
Okay? Kailangan mo ng connection para umangat ka sa negosyo na ginagawa mo. Okay. Number one, kailangan mo ng customers. Kasi kung wala tayong customers, walang magkukonsume ng product natin. And even tayo, customers tayo, bumibili tayo. Ito pa yung Shakin Slim ko kahapon. Ayan, oh. Kita ba? Pakita ko lang. So, yung isa kong Shakin Slim na subscription, paparating na. Ayan. Ito, last box ko na to. Pero meron naman akong allowance na isang box just in case. So, imagine, ilang laman ito? 10 sachet. So, kung 2 times a day, ilang box ang kailangan ko? 6 boxes per month. Grabe si Coach Jay, no? 6 box per month ang iniinom. Eh, mga ganun. Kung 2 times a day. Pero minsan one lang naiinom ko. Pero consistent. Meron ako niyan 30 boxes. Ayun, good na yan for for 3 to 6 months. Mon. Okay, so yun. Napaka-importante ng connection, no? Number one is customer, no? Number two is mga partners natin. Kayo po, considering na mga partners po namin kayo dito. Lahat tayo. Lahat tayo is mga business partners dito sa ginagaya nga tawag natin, di ba? Click partners. Ayan, nandiyan sa chat, oh. Partners. Click morning. Di ba ang ganda? Click partners. Meron dang nasa lata para pwedeng matagalan. Medyo mahal ang, alam ko medyo mahal sa lata, no? Pero suggest natin yan, yung parang ano na siya talaga. Pwede rin naman yung parang nasa plastic box na siya, pero maramihan na ilagay para tapos i-ano mo na lang. Suggest natin yan, no? Good suggestion. Thank you so much, Patrick. Ino-note ko yan. Para maliit din sa box, no? Less din sa plastic. Okay, mga click partners, ayun. Kailangan natin ng mga click partners. Especially, habang binibuild mo yung negosyo mo dito, importante yung mga click partners natin. Kayo po, yung mga kasama nyo sa team, yung mga teammates natin, importante yun. Sobrang importante nun sa negosyo natin. And last is mga coaches. Imagine kung si Manny Pacquiao nagsarili sa boxing. Diba? Tingin nyo magiging 8th division world champ ba si Sir Manny? Kumbaga, hindi siya nag-hire ng coach. Diba? Si Coach Freddy Roach. Alam ko meron pa siyang isang coach, si Coach Buboy. So dalawa. Pero I believe marami pang coach si Coach Manny sa boxing eh. Hindi lang niya sinasabi. Kaya siya naging sobrang galing sa boxing. And kung tayo, meron nga tayong coach. Yes, in-invite ka, click partner, attend ka ng implementation natin. At least once a week, 1 hour. Sabi ng coach mo. Tapos hindi ka uma-attend. 1 month na. Nag-follow up ulit siya sa'yo. Another month. Click partner name. Kamusta ka? Meron pala tuloy-tuloy yung ating implementation session. Attend ka. Yan. Ito yung time. Tapos hindi ka na naman umattend. Imagine, isang coach mo pa lang yon, tapos hindi ka na uma-attend ng training, paano kanya matutulungan? And si Manny Pacquiao ganun. No? Willing siyang magpasuntok sa coach niya. Di ba? So willing siyang mag-sacrifice dun sa training. And in our business ganun din. Walang negosyo na madali. In reality, walang negosyo na madali. Pero yung negosyo nagiging smooth siya at nagiging maganda siya along the way habang natututunan mo paano siya ginagawa ng process, ginagawa ng system. So yung tinuturo namin sa inyo dito, business system. Imagine, sa content creation, dati, ikaw talaga yung mag-iisip, magsusulat. Wala kang system, wala kang process, ano yung idea, ano yung mga saktong topic, ikaw yung mag-iisip nun. Kahit ako before, hirap na hirap ako ano sasabihin ko sa mga content ko sa video ko. Pero right now, yung mga tinuturo natin, part yun ng system, no, ng process para mas maging smooth at maging madali. Kasi ang goal natin as an entrepreneur, business owner, is to create a system. And yung system na yon, no, yung tutulong sa atin para mag-grow ang business natin. Without the system, business will fail. And without the system, personally, kung hindi ka gagawa ng system sa'yo, kung hindi mo i-develop yung mga skills, no, yung mga bagong knowledge, mga tools and process, mababurn out ka. Kasi manually mo lahat ginagawa. Tama?
So, yun yung kailangan yung matutunan and gusto kong ma-realize nyo dito sa negosyo natin. Tinutulungan namin kayo para mas maging productive, mas maging efficient yung paggawa ng Clicknomics. Ayan. So ano ulit yung yung tatlong yon? Sige nga, type niyo dyan sa chat kung may nakaalala. Si Roslyn, Click Partner Roslyn, thank you so much. Example, value, and connection. Ayan. So wag niyo kakalimutan yan. Imagine ito. Yung napag-usapan natin tonight is pwede niyo itong i-share in public. Kaya namin ito dinuturo sa inyo kasi gusto rin namin na ma-share. Imagine ganito. Mamaya, gawa ka ng content. Pwedeng cellphone mo lang. Share ka ng takeaway mo. 5 minutes, pwedeng 2 minutes, 3 minutes, or pwedeng mas mahaba pa doon. Share ka ng takeaway mo about sa training na napag-usapan natin. Sa training na napag-usapan natin, topic about leading with influence. So yun, yung topic. Leading with influence. Then share mo yung 3 main points na yon. Kahit quick lang. Or depende kung ano pa yung gusto mong i-share. Pwede mo siyang i-shoot through cellphone, record mo, tapos upload mo. Huwag mo nang i-edit. Okay? Huwag mo nang i-edit. Kung gusto mo naman automatic na naka-upload, hawak mo yung cellphone mo. Sa cellphone ng Facebook, may makikita kayo na live. Sino familiar doon? Ayan. Meron ditong live video. Ayan. So, merong live, di ko lang ma-share sa inyo. Pero pag kinilik nyo yung live, automatic, pwede na kayong mag-live and mag-share ng point of view nyo or na to take away dun sa topic. Thank you so much. Ayan. So, thank you so much mga Click Partner for sharing. Ayan. Ayan. So, yun. Marami bang natutunan? Can you please type yes on the chat kung meron kayong mga realization and natutunan ngayong gabi na maa-apply isang tip lang ang magawa nyo, leading by example. Kahit next time na yung to follow na yung connection, yung lead with value. Pero yung isang pag nagawa nyo siya, tuloy-tuloy na rin eh. Mag-connect na siya eh, yung value papunta doon sa connection. Once you apply yung leading by example. Maraming salamat dahil marami bang na-inspire sa mga nag-share sa sharer natin. Grabe yung Transformational Tuesday, no? Kala ng iba marketing ang pag-uusapan kasi si Coach Jay. So, masarap pag-usapan, no? Especially yung mga wins, challenge, no? Saan tayo grateful kasi kung pag-uusapan natin lahat wins lang, no? And yung mga challenge is design yon, no? Ingredients siya. God allows yung mga pinagdadaanan natin sa buhay para maging mas maging mag-grow tayo. Imagine kung walang challenge sa buong mundo, lahat, di ba? Hindi na sila kakawala dun sa comfort zone nila kasi relax na lang lahat. Wala nang isosolve. And in business, may mga challenge. And kaya tumatakbo ang negosyo dahil dun sa mga challenge na yon. Yung mga problems na kayang isolve ng negosyo. Clicknomics is a solution provider sa mga gustong magsimulang ng negosyo na hindi na nila iisipin yung sobrang trabaho or from scratch na sila yung gagawa ng negosyo nila. And isa sa mga nakakatuwa sa Clicknomics, yun nga, yung bukod sa nakakatulong tayo, marami tayong natatransform na mga Clicknomics. So, one person at a time. Hindi natin siya minamadali kasi lahat ng mga taong dinadala or mga click partners na dinadala dito sa community natin, lahat yon is by God's design. By God's grace, kaya sila nag-share dito. By God's design, kaya sila nag-show up para i-share yung kanilang personal experience and personal testimony. Kaya maraming salamat sa lahat na nag-show up, sa mga nagko-comment dyan sa chat. Sobrang helpful yon sa mga training natin. Sabi nga, meron ako isang favorite quotes. Basahin ko sa inyo. Every day, you got a precious gift of a brand new life. Binigyan tayo everyday ng panibagong buhay. Monday, Tuesday, Wednesday, 7 days, brand new life yan. Make today better than yesterday. Ibig sabihin, kailangan mong mag-grow compared dun sa kahapon na sino ka. Kahit 1%. Learn new skills, be a blessings, and be a good example for others.
Alright, so end tayo dito sa short prayer, mga click partners. Let's pray. Lord God, again, we thank you for this wonderful day. Salamat po sa araw na to na muli ginawa mo yung araw na to para sa bawat isa na maging instrument para ma-realize namin, Panginoon, na lagi ka nandyan at hindi mo kami pinapabayaan. Naging mabuti ka sa amin, laging enough yung blessings na binibigay niyo sa amin. Hindi man namin to na-appreciate, Panginoon, pero tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-appreciate lahat-lahat ng favor and blessings na binibigay niyo sa amin. Alam namin na marami pa kayong gustong ipagawa sa amin. Kaya we ask, Lord, strength, wisdom, and protection sa bawat isa, sa lahat sa amin, mga mahal natin yan sa buhay, mga coaches at mga click partners at sa mga taong isuserve pa namin. With that, Lord, at inaas namin to, ina-acknowledge ka namin, pinapraise ka namin at pinupuri ka namin, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Alright, maraming salamat mga click partners and thank you for showing up. Ayan, so Thank you, ayan. Coach Jay. Thank you, Thank Coach you all Jay. the Thank you, big Coach. partners. Thank you. Thank you all, big partners. Ayan. Thank you po sa Thank you po lahat. sa Thank you po, lahat. Jay. God bless Okay, po. God bless. All.